May tanong sa akin, Boss Rai, any advice naman sa utang ko sa Ola? Di ko kaya ang panghara sa akin. Almost 15 Ola ang nagamit ko dahil wala akong pambayad, kaya napilitan ako umutang sa ibang apps para mabayaran sila. Hanggang sa ito, lubog na ako. At ngayon, di ko na mabayaran. Hinaharas na ako at may mga pagbabanta na. Stress na ako. Naisipan ko nang mag-ay para matakasan sila. Di ko na po alam ano gagawin ko. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan. Yan ho yung talaga, kumbaga nagiging epekto at nagiging dulot itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. No? Kasi nga ho, aminin na ho natin na there are times na talagang nangangailangan tayo, hindi natin naiisip sa sarili natin na kaya ba natin talagang tugunan yung ating hihiramin, lalo dito sa mga bugo katabusadong online lending apps na to. Kaya ayan, na napupunta ho tayo dyan sa mga hindi dapat natin puntahan, kagaya ng Tapal system. Dito po sa ating video ngayon, bibigyan ko kayo ng konting advices kung ano yung dapat yung gawin para hindi ho ganyan na naiisip nyo. Kagaya yan, binabalak nyo kitilin ng inyong sarili. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na kailangan po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga po, nanghingi kayo ng advice dun sa mga pangharas na ginawa sa inyo itong bugo katabusadong online lending apps. Okay, bago ho yan, sabi nyo nga, meron kayong 15 na Ola. Okay, kasi nga wala kayong pambayad. Okay, ito po, kagaya ho sa lagi kong sinasabi, kung alam nyo po sa sarili ninyo na hindi nyo kayang magbayad, is wag ho kayong manghihiram. Kasi syempre, pagka tayo nang hiram, kailangan niya ibalik. Di po ba? Siguro nadala tayo ng matinding pangangailangan, kaya nagawa natin. Pero at the end of the day, kailangan ho natin siyang bayaran talaga. Tapos dito pa tayo napunta sa mga bugo katabusadong online lending apps. Diba na alam natin notorious sa harassment at sa panlilinlang. Di po ba? Wag ho nating wag nating panghawakan yung mga pangako nila dun sa kanilang mga ads. Kasi mababaon lamang po tayo. Lalo ho yan, Hindi ho sila kasi nagke-credit investigate, nagbe-verify. Kaya ho nagkakaganyan. Kasi tingnan nyo ho, kung sila ho nagke-credit investigate, di ba? Nagbe-verify, malalaman nila kung may kakayanan kayo Di ba? Kasi may evaluation ho yan let's say ganito po, kasi ito speculation ko lang po, hindi ko alam kung may trabaho kayo or what, Kasi kung alam nyo sa sarili nyo wala kayong trabaho, wag mo kayong manghihiram. Di po ba? Kasi wala ko kayong pambabayad, kasi may hinahiram po tayo Di po ba? Hindi ko sa inaano kayo kasi ito totoo lang. Lang tayo dito, usapang totoo lang, wag ho kayong masasaktan kasi syempre kaya ako nandito para bigyan ho kayo ng abiso, not only dun sa ginagawang harassment, kasi syempre may parte rin tayo di po ba? Wag ho nating initiate na manghiram kung alam natin sa sarili natin na wala ho tayong trabaho, estudyante tayo, ang nagtatrabaho yung asawa natin, kasi hindi ho nag-CCI yan, hindi nag-credit investigate, hindi nagbe-verify, at hindi ho yan nag-i-evaluate. Talagang bigay lang ng bigay yan. Tingnan nyo ho trial and error sila shotgun approach Pahihiramin kayo sa maliit na halaga. Di po ba?
Pagka nabayaran nyo, papahiramin kayo ng mas malaki ng konti. Pag nabayaran nyo, papalaki ng palaki na siya. Diba? Kasi nga, hindi sila nag-i-evaluate. Wala silang alam sa inyo. Bakit? Kasi, nag-fill out ka pa lang. Hindi mo pa nga tapos eh. Basta nakuha na yung iyong cellphone number na connected sa e-wallet. Ala, yan, napadadalang ka na yan. Diba? So, asa ng ano ron? Asa ng credit investigation, verification, at evaluation? Wala ho. Di po ba? Dapat tayo muna sa sarili natin, alamin po muna natin, no, yung kakayanan po ba natin magbayad. Kasi kung wala talaga tayong trabaho, di ba? Estudyante tayo, o di kaya wala tayong trabaho, yung asawa natin na may trabaho, wala talaga tayong pambayad. Di po ba? Ano pambabayad natin doon? Kagaya ho nung sinabi ninyo, nakapanghiram kayo sa iba para humaitapal dun sa nahiram ninyo. So, lalo lang dadami sakit ng ulo ninyo yan. Di ho ba? Kung baga, kumuha ho kayo ng martilyo, pinalo nyo ho ng pinalo sa ulo ninyo. Ganun ho ang nangyari. Di ba? Ano ho naging pakinabang nyo doon sa 14 na ola? Wala po, di ba? Wala naman kayong makukuha doon eh. Nagkaroon lang kayo ng pakinabang doon sa unang ola nyo. Di po ba? Eh dahil nga ho wala kayong pambayad, nang hiram kayo ngayon. O definitely yan, mga 3 ola yan. Para mabayaran yung isa. Kasi ang isang ola, katumbas niyan 3. So instead na isa lang ang sakit ng ulo mo, naging 3 na. Ngayon, syempre, wala ka pa rin pambayad dun sa 3. Kasi nga di ba, yung isa po, nahirapan na tayong bayaran. Dahil nga wala tayong kakayanan, di po ba? Dahil nga itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, dahil hindi nag-evaluate yung mga yan. Di ho ba? So, yung isa, naging 3. So, dito definitely, wala ka pa rin panghuhulog dyan. Itong 3 na to, ita-times 3 mo na naman yan. So, siyam na. Hanggang sa naging 15 ho yung ola po ninyo. Di po ba? Talagang tuloy-tuloy po ang harassment ng mga bugok na yan. Wala ho tayong magagawa dyan kasi wala hong alam yung mga yan. Puro bugok nga eh. Yun nga hong pagpapautang, hindi nila alam gawin eh. Yung tama. Hindi nila alam gawin yun. Kasi kung marunong ho magpahiram yan, magpautang ng tama, baka hindi ho kayo napahiram. Kasi i-CCI kayo definitely, i-verify kayo. At syempre yan, mag-i-evaluate yan. Okay? Yun ho ang mahirap eh. Pagka yung sa first time ho nanghihiram, tapos napunta agad sa mga bugo katabusadong online lending apps, wala no. Masisira ho talaga. Okay? Kaya ho yung mga bangko, lending at financing na na mga legitimate, matagal ho mag-evaluate. Kasi inaalam niyan kung may kakayanan kayo. Kasi, inaalam muna kung handa kayo eh. Actually, pabor nga yung ginagawa ng ibang mga bangko, diba, lending and financing, kasi ayaw nila kayo mapahamak. Di po ba? Ayaw nilang yan, mangyari yung ganyan, nagkapatong-patong po yun sa inyo. Well, nandyan na ho yan, wala na ho tayong magagawa. So, eto ho ang gawin po natin, Kung kayo po'y wala talagang trabaho, well, unang gawin nyo po is maghanap po tayo ng trabaho. Okay? Pagka nakahanap na tayo, tsaka ho natin balikan. Okay? Pag-ipunan natin, unti-unti ho natin, pag-ipunan, tapos bayaran po natin, isa-isa, in full. Okay? Kung ano lamang po yung nasa ceiling on interest rate, yun lamang po ang gawin po ninyo. Okay, yun ang sundin ninyo. Kung yan is 10,000 pababa, maximum of 15% lamang po. Yung total interest rate. Okay, 15% lamang po. Pagka kayo lumagpas na isang buwan, yun, dagdagan nyo siya ng 5%. Doon sa ang pagbabasehan nyo ron, yung utang po ninyo. Okay po, kailangan ho natin bayaran niya. Kasi unang-una, kung yung bugok at abusadong online lending apps na yan, is submitting entity ng CIC, well, dala-dala nyo yan ng mahabang panahon. Bitter truth ho yun. Wala ho tayong magagawa ron. Kumbaga, makikita ho ng ibang lending, financing at banks na meron kayong hindi na bayaran. Okay? Kung yan po ay submitting entity, Okay? Yan nga ho mahirap kasi itong mga itong mga bugo katabusadong online lending apps kumbaga, syempre required kasi sa batas natin because of the KISA na maging miyembro ng CIC. So ngayon, hindi naman kasi
lahat ng lending and financing at banks, di ba, is pare-pareho ng way ng paniningil eh. Kagaya itong mga bugo at abusadong online lending apps, di ba? Kaya nga bugo at abusado, di ba? Nanghaharas, nangwawalang yan. Hindi alam yun ng ibang mga bangko ng lending at financing. Kasi hindi naman dun kumbaga hindi yun yung pagbabasihan. Di ba? Wala yun sa record nyo sa CIC. Ang nakalagay dun sa CIC record ninyo is yung hindi nyo nabayaran. Di po ba? So, dun kayo ngayon i-evaluate ng ibang bangko at lending na accessing entity. O di ho ba? Yun ho ang masakit eh. Kaya ho, ang lagi kong pinapayo, kung alam natin sa sarili natin na wala po tayong kakayanan magbayad, wag mo nating hiraman yan. Ngayon, kung meron naman ho kayong trabaho, okay? Pag-ipunan nyo na lamang siya, tsaka nyo siya bayaran ng buo, isa-isahin nyo rin ho, hanggang sa matapos yung 15 ola po ninyo. Pero ang kauna-unahan dapat yung gawin dyan, tumigil na kayo sa panghihiram. Kasi magyayari tapal-tapal, o dami lang ho yan, di po ba? Itigil nyo na lang. Okay? Email nyo sila. O, babayaran ko yan. Maghahanap lamang ako ng pambayad ko. Maghahanap buhay ako para mabayaran ko kayo. Okay? Inform them. Once yun. O, tapos, kung talagang nahihirapan kayo na basahin yung mga mensahe nila, huwag nyo pansinin. Huwag nyo sagutin yung tawag. Di po ba? Kasi, hindi kayo makakapag-focus sa trabaho ninyo eh. Kasi ang goal po natin dito is mabayaran yung ating nahiram dyan sa mga bugo at abusadong online lending apps. Hindi natin mababayaran yan kung ang utak ho natin o ang laman ng utak natin is yung mga bugo at abusadong online lending apps. Hindi tayo makakapag-focus. So, alisin natin yun. No? Mag-focus tayo dun sa trabaho natin. Tsaka, para maibigay din natin yung nararapat sa ating pamilya. Di po ba? Hindi po pwedeng ganyan. Kagaya niya, naisipan nyo ng kitilin ng buhay nyo, hindi po tama yan. Okay? Masama ho yan. Gagawin nyo na yan. Hindi tama yan sa mata ng tao at lalo sa mata ng Diyos. Di po ba? Huwag na huwag. Niisipin ho, dapat hindi nyo iniisip yan eh. Yang magbuwis ng buhay, yung kitilin ng sarili. No? Mas maraming magandang bagay ang pupwede niyo magawa. Di po ba? Wag niyo hayaan tong mga bugo at abusadong online lending apps na kontrolin ang buhay ninyo. Which is yun ang gusto nila. Di po ba? Kaya ho natin ginagawa yung mga ganitong klase ng video. It's kasi para maturuan or matulungan ko po kayo o na malaman yung tamang pamamaraan ng pagpapautang, tamang pamamaraan ng paniningil, di po ba, yung mga batas na nakakasakop sa pangutang, tsaka memorandum. Hindi po natin tinuturo dito na huwag magbayad. Di po ba? Kasi kailangan ho nating bayaran yan dahil obligasyon natin yan. Okay po? So, yun lang po ang gawin natin. Unang-una, tigil nyo na yung panghihiram sa kanila, no? Tapos, kung wala tayong trabaho, maghanap buhay. Kung may trabaho tayo, maghanap buhay tayo na. Tapos pag-ipunan, tsaka po natin sila bayaran. At ang isa pong pinakamagandang natin gawin pa dyan is magdasal po tayo. Importante ho yan. Magkaroon ho tayo ng komunikasyon sa ating Panginoong Diyos. Kasi wala naman ho ibang makakatulong sa atin kundi siya lang. Di po ba? Tsaka makipag-usap tayo sa mga kamag-anak natin para naihinga natin sa kanila yung problema natin. Hindi natin kaya mag-isa yan. No, magdasal ho tayo tapos makipag-usap tayo sa iba nating mga kaibigan, kamag-anak para matapos po 'yan. No, mas importante po yung ibinigay sa ating buhay ng ating Panginoon Diyos. Wag ho nating sayangin. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.